Alright, itabag lang ay Supirik, kaya naka-standby na. Ang Operations Director sa Associated Labor Unions Trade Union Congress of the Philippines 11 kun alo TUCP 11 si Mamelba Tampakan. Mamelba, si Supiriki ni og Super Francis Timbal, welcome sa GMA Super Radio Davao. Maayong buntag sa GMA Super Radio Davao o sa tanan nagpaminaw, maayong buntag usab kaubang Francis Timbal o Ricky. Salamat kaayo sa pag-imbita sa TUCP pod aning programa ha. Oo, unang usay reaksyon na to ma'am nga giaprobahan sa DOLE, Department of Labor and Employment ang katong increase, pero ang problema murag wa man apil ang Davao Region bahin atong 20 to 100 pesos nga increase, no? Unsay reaksyon na to ani? Actually, kaning gihimo karon na sa DOLE dili ni bag-o para sa amoa kay diha gani ka na makaingon gani mi na mao man gihapon barya-barya ra man gihapon ang kung na-increase na ma-approve sa regional tripartite wage board, barya-barya ra man gihapon ang ihatag. Diin ka gani ganing among house bill karon 88 na katong 200 wage increase wala gani gihapon gipansin sa panggobyerno kay despite atong 19th Congress. Kung makita ninyo, nakapasar na siya sa third reading. Igo na lang unta sa Senate ug mopirma si Pangulong BBM. Pero nawagtang gihapon ug gilaha gihapon giloko ang mga manggagawa tungod ni ani. Kani ang panawagan gani namo karon sa Department of Labor ug RTWPB na undangon na unta nato ning kaning mga kaning pag public hearing na wage increase. In fact, panawagan namo sa gobyerno na tan-awon nato kay 36 years na mga kauban, tulo ka dekada na mga kauban na wala tay across the board. O maingon ka karon, dakong tabang naman na Melba kanang wage increase na ginahatag sa RTWPB. Pero kung makita nimo, para lang kini sa minimum wage earner. Ang kung tan-awon nimo ang dato sa Pilipinas, naalang sa 5 million ang wage 5 million ang minimum nato. How about tong above minimum na nagtrabaho pod? Mao gani na hisubo karon kaubang Ricky, kaubang Francis, no. Matingala ka karon, baba na ang moral sa atong mga trabahante because ang 20 years na nagtrabaho versus sa bagong pasok, piso og 5 na lang ang diferensya. Habang nag-increase ang minimum wage earner, nagwa pod gipansin katong dugay na nanrabaho sa kumpanya. Umunang asa man ang kasulbadan dira karon, mao gihapon kanang padayon lang gihapon ang kaning pag-apik sa ato mga trabahante kay mag-wage increase lagi. Mag-wage increase lagi pero patasaan man pod nila ang kaning mga social benefits. In fact, karon naghisgot sila wage increase pero kabalong pa mo mga kauban, mag-increase na pod og VAT sa electricity. Mag-increase na pod ang ato ang bill sa electric o asa man nato nakuhaon karon ang kanang gihatag nila karon na increase sa atoa. So biskan magmahatagan ta o dili, mao gihapon ang ihatag gyapon sa RTWPB sa ato, barya lang gihapon og dili gihapon siya makasustento ngadto sa ato ang matag adlaw-adlaw ug sa atong pamilya. In fact, kung tan-awon nimo, pinaka lowest na minimum wage ang BARM. Ang BARM na naapod sa Mindanao na naa karon sa 386. Pero kung tan-awon nimo ang presyo sa Milo sa BARM versus sa presyo sa Davao nga 510, parihara ang presyo nato. Kung tan-awon nimo ang mga paliliton, parihara. Pero ngano nga atong kauban sa BARM 386 man gihapon ang ilahang minimum wage earner. In fact, unta tan-awon kini sa panggobyerno na is high time na ba na mismo ang Kongreso ang mag-approve na across the board. Meaning, kung unsa imong minimum wage dili karon ipatong ang 200 ug dungag siya, dili ibawas. Biskan pa gani mga kauban na adunay mga wage increase, daghan gihapon na mga workers nato karon ang nagasuffer. Daghan gihapon mga reklamo sa DOLE na ay below minimum wage. Kanang mga trabahante nato sa Chinatown, kanang trabahante nato sa supermarket, nahantod karon below minimum wage. In fact, among mga agriculture karon, daghan nagbaha ang mga reklamo because until now ang 29 pesos na wage increase sa Davao City wala pa natuman. So unsa karon ang
unsa karon ang ginaingon sa gobyerno na ginalantaw nila ang suhulan sa trabahante nawa man nato na feel diri sa Davao City o bisan pag sa laing la lugar. Mao na ang amo ang reaksyon ani na unta undangon na lang unta ng kanang ilahang mga public hearing o kanang ilahang ideya na mag minimum wage increase na unta mas tutukan nila kaning House Bill 88 karon sa TUCP party list na 200 increase na across the board. Pero Ma'am Melba, ang kini nga maong proposal ninyo ma'am, kining maong inyong giduso karon sa kini maghimo og aprubahan ang maong balaod nun nga ginapaglaban ninyo. Nganon dili man ni makalusot ma'am? Sana pod ang amo ang gina-wonder mga kauban kay tungod kung makita nimo ba ang nakalingkod sa kongreso nato karon puro mga kapitalista. Ang nakalingkod sa kongreso nato karon pipila na lang ang mga naa sa labor sector, pipila lang dira ang kanang nag-fight para sa ato ang kahimtang jud ng mga trabahante. Makin mao gani na karon no na issue gani ang dakong pagpangawat ana sa kongreso, ang daking paggasto sa ato ang government kanang budget nato sa government na naggikan lang gihapon dira sa kongreso because ang ato ang mga gibutang na mga congressman o gibutang na mga party list dili man mga gihimo namang negosyo. Pero ang katingalahan na mo ani mga kauban, biskan pag kanang grabe natong dusoy labi na aning House Bill sa una na 11376 na kaning House Bill 200 na nauna-unta sa third reading nga igo na lang unta na pirmahan ni Pangulong BBM. Mao lang gihapon na nag-promise siya o nagpasalig siya atong SONA o nagpasalig siya atong pakiglambigit niya sa labor group. Mao lang gihapon atik lang gihapon tanan niyang pasalig sa atoa. Mao nang dili nato katingalahan ba nganong dili ni mapasa-pasa because pod kulang pog suporta sa ato ang mga manggagawang Pilipino nasa laylayan. Because nasanay ta ba moingon ta karon na ang 200 dako ra man kaayo na pero pag tan-aw nimo sa datos manggod that is 11% lang sa mga dagkong kumpanya sa ilahang kita. Now, moingon ka, how about the small and medium enterprise? Naa sa balaod namo mga kauban, House Bill 88, na isubsidize sa gobyerno, suportahan sa gobyerno. Kay kanimang kung pag-increase nato, dili lang nato basta-basta lang pod na dili tabangan ang ato ang mga entrepreneur, dili tabangan ang kaning mga employer o kaning mga kapitalista na nag-iya. Kay in fact gani, biktima raman po sila kay sa kataas sa VAT na gihapak sa ilaha sa kadaghan nilang mga training, sa kadaghan nilang dapat i-comply na gihatag sa gobyerno, mabawasan po dira sa labor cost. Maunang ang mag-suffer mga kauban ang mga trabahante kay didto man mo bawas ang mga kapitalista para makita po sila. Mao nang kinahanglan pod makit-an sa gobyerno na dili lang basta tabangan ang trabahante, tabangan pod nato ang atong industriya. In fact gani dili ta mulayo sa Davao City lang. Number 1 exporter ta sa banana mga kauban sa una. Pero karon nganong number 4 na lang ta, naungusan man ta sa Cambodia o Vietnam. Because walay suporta ang atong gobyerno. Dagko kayo ang tax na gihatag sa ato ang mga investor, pati nang sa ato ang mga dagkong kumpanya sa banana na for example, ang presyo diri sa market 4 pesos ang banana, ang presyo dito sa Cambodia piso lang og 2. Kung ikaw investor ka, asa man ka mo adto? So it's high time siguro na tan-awon na nato pati gani atong sugar industry na nanganganib na sa una kanang number kanang puta ni ungos putaan ng pag-export anang pag-import o export anang sugar industry pero karon hinay nagkamatay. Mao gani ng TUCP party list na nawagan po na tan-awon po BBM mga mga sugar industry. Grabe ang VAT og gamay na karon ang nagatanom og sugar kay wa na kita. Oo. Og luoy kayo mga trabahante sa sugar, ginaabusar na sa pag-iya sa kumpanya. Oo. Last na nga pangutana ng Ma'am Melba, no. Okay, napay pahabol dai pod, no. Nga pangutana po diri sa atong mga listener pod karon mapanahon na. Kuan man gud ma'am, no, unsay mahitabo ani karon kay wa man to napasa to inyo ang wa man to napirmahan, wa niabot og
third and final reading. Unsay pa ito mo i-refile yung balik niya kato nyo nga 200 pesos nga across the board nga minimum increase. Yes, kauban. Gi-refile na mo ni. In fact, na-refile na siya katong una gyud na pagsulod sa Kongreso kay para at least ma-fast track siya. House Bill 88 na siya karon sa 20th Congress because kabalumi na ma-fast track siya kay among himuon ni ani sa TUCP party list na among Section 48 Rules of House Representatives which allow to fast tracking a priority bill because dati katong House Bill 376 namo na 200 wage increase ni pagsaman siya sa third reading and naghimo man siya priority bill. That's why karon gi-file na to ug naging House Bill 88 na siya ug ma-fast track na siya. Diretso gihapon siya sa third reading and hopefully na wala da kanang maano gyud kanang ma-priority bill gyud siya karon ni Pangulong BBM. And naghangyo pud ni sa mga katawhan, mga kauban namong mga trabahante na suportahan nato ang mga kauban ang maong kaning bill ug dili moundang ang TUCP ug ALO sa pag-edukar sa mga mamumuo, sa mga labor bahin aning 200 para tanan makasabot pod aning 200 wage increase. Ma'am Melba, tama ka ma'am no nga lisod pamalandungon nga ang presyo diri sa usa ka produkto sa Davao City mas susama lang usahay mas dako pa kung itandi nimo sa BARM unya mas gamay man silang sweldo didto. Naipangutana diri ma'am, unsang inyong opinion sa regional nga pagtuon sa pagsaka sa sweldo inay ang kining ginatawag nga across the board? Paulit ko, Sir Franz, kay medyo chubby ka. Ang sa Super Ricky ni ma'am no, ang kining opinion ninyo ma'am sa regional nga pagtuon sa pagsaka sa sweldo inay ang kining across the board nga implementation. Unsa among maingon sa katong across the board na implementation? Oo, di ba sa pagkakaroon ma'am kay naman tay ginatawag nga matag rehiyon ginatun-an ay nato ipatuman ang kining pagsaka sa sweldo kung pila ba ang sweldo sa usa ka region, pila ba ang panginahaganon sa trabahante o inay kining ginatawag nga usahon na lang tanan tibuok Pilipinas nga across the board ang ipatuman nga sweldo. Correct. Oo. Correct. Ako maingon lang niya na Francis Ricky no na it's high time siguro dapat gid across the board na dili kay maghatag ta og maghatag ta sa wage increase na dili across the board only for minimum lang. It's high time na importante kay makita nila na ka-importansya sa across the board na ipatong na lang siya gyud sa kanang sa daily minimum wage sa trabahante kay nga naman dili lang man 5 million ang trabahante sa tibuok Pilipinas, daghan pa sa 5 million ang tibuok trabahante sa Pilipinas ug deserve pod sa katong senior na ug katong dugay na sa trabaho na makatagamtampod ug makatilaw pod ba makasinati pod sa wage increase na gihatag sa gobyerno. Mo nang pinaka-importante gyud na across the board ang ilahang buhaton kay para pod maramdaman dili lang sa mga minimum wage earner, dili lang sa mga bag-ong abot o bagong tubo na mga trabahante, maramdaman po siya sa mga dugay na trabahante. Ayon. Ma'am Melba, salamat kay Ma'am Melba ha sa mga oras o maing adlaw si mo ma'am. Thank you ma'am Melba.